Mga karos, good morning po. Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Kamusta po tayong lahat? Another day and another house improvement po para sa mga ongoing project. Siya nga pala mga karos, meron tayong bagong project ngayon na isang inner unit na row house. Yan, shoutout nga po pala kay Ma'am Matilde Ma'am Matilde Rino. Ayan, magandang araw po at maraming salamat po sa inyong tiwala dito sa tropa. Bali, itong bagong project natin, bali full renovation din po siya mga ka-row house. Nasa bandang, ano nga lang po siya, bandang Iskinita. Pero kahit papano naman po ay tumatanggap pa rin po tayo ng row house hanggang sa ngayon dahil dito po tayo nag-umpisa. Ayan mga ka-row house, update din po tayo dito sa project natin sa Lumina Home Space 4. Meron tayong dalawang aircon na ipapakabit po rito. Bali, split type aircon. And then mag-share din po kami ng mga idea at saka mga advantage and disadvantages dito sa installation po ng aircon unit sa project natin. Kaya ito mga karo, samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Ayan mga karos, ito yung una natin pinuntahan. Ayan, good morning nga pala sa client owner natin dito. Bali, bagong project, row house. Bali, pangalawa po siya sa corner area. Napakahirap na po tumanggap po ng mga project row house, lalo na nasa alley or nasa iskinita. Kasi yung issue is yung pagbabagsakan ng mga materyales. Pero ngayon, meron tayong tanggap na trabaho rito. Bali, 2 years na po na naka-line up sa atin to. Yan, shoutout nga po pala kay Ma'am Del and family. So nandito tayo ngayon sa Lumina Home Space 2 kung saan malapit din po sa location ng bodega natin at ng bahay. Yan, update tayo. Yan, dala natin si Kolong-Kolong. Siyempre, preparasyon lang po muna. Ito, may mga sako tayo. Siyempre, gamit na pantrabaho at saka mga pambaklas. Yan, batiin natin. Good morning kay Epoy, morning. Good morning. Good morning, good morning. Yan, may dala tayong drum. Good morning Kuya Sandy. Yan. So bago tayo mag-umpisa rito, meron po kaming mga napansin. So syempre may kuryente siya pero wala yung tubig. Yan, may issue lang po talaga sa prime water ngayon regarding sa installation. Tapos pinaalam na po natin yung mga inabutan natin ng mga halaman dito. Ililipat na lang po yan. Tapos ito nga po pala yung itsura ng bahay. Yan yung itsura ng bahay bago mag-umpisa. Yan, tapos dito sa likod, yan, may inabutan din po kami mga puno rito. Siyempre, property ni client owner to. Ano man naabutan natin dito talagang kailangan tanggalin. Yan, may mga window grills. Bali mga karos, full renovation po to. Kasama yung renovation ng bubong. Yan, tapos electrical din, yan kasama din po. Yan, bali ito yung itsura ng bahay. Ang trabahong gagawin po natin dito mga karos, siyempre front and back extension. Yan, included. Kasama na rin po syempre yung partition, ceiling, electrical, plumbing, finishing carpentry, hanggang sa malagyan po natin ng tiles and overall paint. Yan, start na po tayo rito. May kuryente lang pero tubig. Ang ginawa na lang po natin is makikiusap po tayo rito sa malapit na mga kapitbahay. Tapos sabihin na lang natin kay client na tayo yung magbabayad monthly ng magiging bill nila. Ang ganun po talaga ang rito, ang kalakaran para lang makapag-renovate tayo. Tapos tungkol naman po sa pagbabagsakan ng mga materyales, yan, gagawa na lang po tayo ng paraan para kahit papano po ay makapagtrabaho tayo rito. Kasi kita nyo naman medyo masikip na. So pag-aaralan na lang po natin kung saan muna natin ibabagsak yung mga graba, hollow blocks at buhangin. Yan. Kuya, may dala rin po akong sa pagdating nila rito, isa-anoin na lang po nila. Iwe-welding ngayon po. Pagpunta rito. So ito muna yung update natin dito sa bagong project. Yan, row house lang po. Pero matagal na po naka-line up kasi sa amin to. Nasa 2 taon na. Ngayon pa lang po namin gagawin.
Ayan mga karaos, good morning sa client owner namin. Yan, nandito tayo sa phase 3. So pag may bagong project talagang kailangan kompletuhin muna natin. Siguro mga nasa 3 balik na po ako dun sa project natin na bago sa phase 2. Yun po yung pang-5 project update natin. So may mga matatapos naman na po ito. At saka yung project natin sa phase 4. Good morning kila client owner, good morning. Tapos yung ilan sa mga mauhukay dun sa project natin sa phase 2, siguro mga 20 sako na lupa, ilalagay po natin dito bago po tayo bumili ng gardening soil. Yan. Louie, good morning. Good morning. Master Dindo, good morning. Good morning po. Yan na. Louie, pinabibigay pala ni Master Batang kahapon. Thank you, Master Batang. Ayan na. Yun na. Tapos ipang ilang araw to, Master 5 days, final na tayo, sir. Yan, pang 5 days sa lime wash. Lime wash finish. Tapos si Louie na lang. So itong yung pagta-tile grout po, ayan, naglagay na po siya ng mga guide or masking tape. Yun na. So ito muna yung update. Tapos nakita natin na kung gaano pala kaganda to kapag kagabi. Yun, no. Ganda pala niya. Hindi ko akalain na ganun pala kaganda tong bahay na to kapag nakabukas yung mga ilaw tuwing gabi. So, dalawa muna si rito, si Master Dindo at saka si Louie. Tapos yung update sa mga tiles natin, yan, napakalinis na. Kuya, ano ba mga binili natin ngayon? Sir, masking tape. Tsaka tile grout. Tsaka tile grout. Ito, masking tape. Tsaka tile grout. Ma'am, sabi niyo ma'am, pag may kailangan, bumili. Yun, no? Sige, sige. Alright. Bali mga karos, nandito na tayo sa Lumina Homes Phase 4. Ayan, good morning nga pala kila client owner. Tapos good morning din sa nakuhang aircon supplier and installer na si Sir Jojo Aragones. Yan, bati tayo. Ricky, morning Ricky. Good morning, boss. Morning. So, dalawang unit ng aircon ang kinakabit dito. Bali, 1 horsepower. Ayan po yan. Mot, morning. Sa kay Robert, morning. Yan, dito na pala sila sa labas. Tapos nandito yung pinaka bracket. Mamaya ipapaliwanag ko na lang kapag naikabit nila lahat. So sa ngayon, check muna natin yung ginagawa nila rito. Yun, yung ilalim ng lababo, naka Acrytex primer na po yan. Tapos pagdating po rito, puro Acrytex primer yung gagamitin natin. Kerriger, morning po. Yan. Morning dyan sa inyo, good morning. Morning, sir. Morning. Ayan 1 horsepower dito at saka dito pa 1 horsepower. Yung nakikita nyo may butas na yan, baka isipin nyo may aircon pero may butas. Ano po yan? Lalagyan po ng owning window. Tapos ito na nga pala yung ginagawa ni Kuya Rigor, yung pintuan. Ayan si Sir Jojo Aragones, good morning po. Sir, good morning. Sa mga gustong magpakabit ng aircon, ito po yung Facebook page ni Sir Jojo. Paki-contact na lang. Sir, konting konting interview lang, mabilisan. Ano bang unit yung kinakabit po natin dito? EUPIT sir, EUPIT. Yan yung kasama ng EUX. Brand. Brand ng EUX din Or siya. sister company Sister nila. company. Tapos ilang horsepower to? Tama ba ako? 1 horsepower, pareho. Tapos inverter. Inverter na. Full DC. Full DC na. Ano ibig sabihin ng full DC? Full DC, mas matipid siya compare dun sa mga standard inverter natin. Ay, ganun. Yan. Swerte pala ni client dito. Ano? Yes sir, swerte Sige. siya. Good morning. Okay. Bali, nag-umpisa ang installation nila rito ay sa 8 in the morning. Baka matapos daw po sila ng mga after lunch. So, ito muna yung update dito. Overall paint pa rin kasama yung ibang tropa. Tapos yung tropa rin ni Sir Jojo Aragones. Ikakabit din po nila yung dalawang split type aircon. Ang kagandahan ng 1 horsepower, fit na fit lang po yung outdoor unit niya dito. So, papaliwanag na lang po natin mamaya kung bakit. Diyan po nakalocate yung outdoor unit. Tapos syempre yung mga ikinabit din po nila na aircon dito. So sa ngayon, yan lang po muna yung update natin ngayong umaga. Babalik po ako rito mamayang hapon. Ayun, halos matatapos na yung preparasyon ng tropa rito. Nandito na sila sa labas. Tapos mamaya mag-a-apply na sila ng top coat. Pero medyo marami pa po kasing tao. Sabay-sabay pa po yung gumagawa rito. At nandito rin po yung finishing painter natin, si Kuya Rigor. So kailangan kasi sa pag-top coat ng ating mga pader, kailangan wala na pong kasabay na alikabok to. Kuya, mag-spray ka na yan. Aba, good luck sa mga kasama mo. Hinalo mo na? Nako. Mamaya maglalabasa naman. Wala akong pesto.
Sige, sige, sige. Eh, Di ba bango naman yan? walang patawad tayo si Kuya Rigor. Tingnan mo. Hindi, mabilis lang naman yung sa aircon. Madaling ano lang naman yan. Gusto sa aircon, pwede na kami mag-gilid. Top ko to. Top coat na kayo. Pag yan natapos. Magdadala na ako ngayon basahan at saka Hindi pwede yung ano eh, kaliha. maliit lang na rugby. Hindi lang, hindi talaga pwede na ano eh, di ba? Natatanggal? Kaya yung stick well, Oo. di ilang oras na eh, dinamit ko. Gumagano siya oh, sa kahoy. Kailangan talaga. Tumatalsik talaga. Tumatalsik. Sige. Di, ang tagal matuyo. Sige, magpa-provide ako ngayon. Ayan ang tinutukoy po ni Kuya Rigor, yung bala po ng sanding machine. So kailangan rugby talaga yung pandikit. May ayuda oh. Ayan na, kailangan ko ng basahan. Walis tambo, bibili tayo ng bagong walis tambo at saka ng rugby. Tara. Bali ito mga karos, break time muna. Nandito tayo sa may SM Tansa. Ayan, kasama lang natin si Mrs. Ayan, malapit na pong lumabas yung lisensya ni Mrs. Ayan, pero bago po yun, sasamahan muna natin siya sa may optical kasi kailangan po yun, required po sa kanya yan. Shoutout naman uli kay Sir Leading Sunrise. Recommended nyo po ba talaga yung brand na Inco for DIY sa ating mga houses? Actually mga karos, kung para lang po sa mga kagaya namin na small contractor, nga pala si Mrs. Shoutout. Yung kagaya lang po namin na small contractor at kung may malaki naman kayong budget, siguro mas bumili na mas mga quality na brand ng mga power tools kagaya ng Bosch, Makita, DeWalt at marami pang iba na talagang kapag ka ginamit nyo ay tatagal. So sa amin lang po talaga kasi hindi naman po ganun kalaki pa yung budget namin, kaya puro Inco lang po yung binibili namin. So sinasamahan na lang po namin talaga ng konting pag-iingat. Tapos syempre may maintenance din po yon. Pero kung pagdating naman po sa bahay nyo, hindi naman nyo madalas gagamitin yung power tools, pwede na po yung Inco. Pero kung halimbawa sa bahay nyo mahilig kayong mag DIY mga 4 na beses sa isang buwan or 3 hanggang 2 beses, siguro bili na lang po kayo ng ng mas magaganda pang brand ng tools kagaya ng Bosch, Makita. Ayan, di ba? Sana nakatulong po. Ito, hatid ko lang si Mrs. sa may dito po sa may Optical Eye Clinic. Ayan, tara. Nandito tayo sa Tansa mga ka-row house. Kanina na nasa SM ako, yung G-Shock natin, pinapalitan na po natin ng strap at saka yung body. Nagmukha tuloy ordinaryo. Ang hirap po kasi makahanap ng mga original na body nito eh. Yung huli nito, isa camouflage, yun nga lang naputol yung strap. Sayang naman para magagamit natin yung relo, unless na sayang naman po kasi ito eh kung nasa bahay lang. So ito, nagagamit natin. Yun nga lang, nagmukha na siyang ordinaryo. Mura lang kasi ito. Yan, local. Dito na nga pala si Mrs. Hinihintay na lang po natin siya. Time check, lang po naman alas 2 lang ng hapon. Di naman apektado yung trabaho natin. Yung palabas na rin si Mrs. Yung pag natapos siya rito, tuloy-tuloy na rin naman po siya. Yan. Ang balita ko nga pala mga karos, okay na po yung aircon doon sa Phase 4 kila Sir Jojo Aragones. Yan, maraming salamat sa kanilang serbisyo. Yan, mag-update na tayo ron mamaya. Tengo lang si Mrs. dito. Nandito na po ulit tayo sa project natin sa Phase 4. So ito, mag-aalas 4 na ng hapon. Yan, galing nga rin po pala ako sa project natin dito sa Phase 3, yung bagong project. So ito, may mga kailangan pa po tayong bilhin na mga pump fittings ng elbow para sa TV console at saka sa pag-install naman po ng exhaust fan. Tapos siya nga pala mga karohos, hindi ko napansin na doon na bumili tayo sa JB Electrical Supply, merong mga maling na ibigay sa atin. Yan, tapos may konting karagdagan din tayo. Ito yun, andin ko na lang po. Bali, isosoli po natin. Siyempre kapag binalik natin yan, kasama yung resibo dapat. Yung 3-gang yung 3-way switch, naging 3-gang outlet. Yan, naibigay ko naman yung listahan sa kanila kahapon. Pero yan, tara lang naman na medyo nagkakamali. Di bali, babalik naman tayo doon kasi may kulang pa. Kasi kasuin na lang po natin yung mga switch para doon sa bagong project tsaka outlet doon sa Phase 3 bukas. Sa mga pintor, ito yung update. Ayan. So yung pagsasarado batak masilya, yung pa rin naman po yung ginagawa nila. Tapos yung update din dito is yung sa aircon installation. So kanina hindi pa maganda tingnan, ngayon ang ganda na.
So ipapaliwanag ko kung bakit po yan nandyan. Yan na. Tapos konting update pa rito. Yun, Kuya Rigor. Tapos ito na yung sa aircon. Yung mga kinabit nga pala rito mga karos, yung aircon dito is 1 HP. Then split type. Pero bago pa po nila maikabit yan, naka-ready na po yung copper tube niyan dito sa ibabaw ng kisame. Papunta po rito. Yan, papunta rito. So dalawang linya po yan na ipinakabit na kagad nila client owner. Yung sa copper tube, bukod po yun sa installation nito. Pero nabibilang po doon kung gaano kahaba lang yung libre na copper tube once na magpapa-install kayo ng aircon. So ito yung ipinaliliwanag ko lagi sa vlog na bago po matapos yung renovation, magpakabit na ng aircon para yung mga ganitong klaseng senaryo aayusin po nung grupo nung nagre-renovate. Bali ayan, nakikita nyo, masilyado na to, medyo may maduming part lang kasi sinimento na. So okay na po ang lahat dyan. Tapos yung pinaka-release ng tubig niya is nandito po sa water line natin dito banda. Sa may drainage line dito sa TNB na doon na po nakakonekta yan. Ganun din dito sa kabila. Tapos syempre kailangan may iwan na plastic cover para sa protection niya. So itong linya na to na pababa, yan po yung magre-release ng tubig once na ginagamit yung aircon. Then papunta na yan sa drainage. Tapos ito naman po medyo makapal-kapal na nasinsil dito paangat. Yan naman po yung copper tube. Ano, okay na? Mayaman. Parang iba kanina. Ay, di ba? Pamiyayamanin. Ayan na. Ibang channel yata yan ah. Kaya yun eh. Kaya nyo na sa kabila. Okay, bali mapapansin nyo lang kung bakit meron dalawang aircon doon sa pinakadulo ng extension at wala ng bintana. Gawa ng kulob na po yung area, kaya doon na po naglagay ng aircon kasi wala na po siyang bintana. Tapos pag nagpapagawa ka po ng mga extension dito, magkakatalikuran po yung bahay dito, kaya hindi na po malalagyan ng bintana. Magkakatalikuran po yan, back to back po yan. Ngayon sa gilid naman, ganun din naman. So magkadikitan sila. Kaya ang request na lang ni client ay maglagay na lang po talaga ng aircon doon at wala na pong iba. Para kahit papano naman po ay nakakaginhawa naman once na nandun ka sa dulo or kung matutulog ka. Aside dun sa pinto, naglagay din kami ng ventilation. Yung naka-ventilation namin, yan yung nakikita nyo dyan sa taas. Ilalagay po ng bintana po dyan. Ngayon, ito naman yung pag-usapan natin, bakit yung si condenser ay nandito po. Ayan, ba't dyan po siya nakalagay? Bali, unang-una po sa lahat, yung bubong na inilagay po rito is sa PVC roofing lang. So yun lang po yung inilagay rito. So naka PVC roofing lang yan, pero ang nagsisilbing pampatibay po niyan yung piping board na nilagay namin dito. Yung kulay puti. Ngayon, kung bakit naman po siya nakaharap dyan, kasi hindi po pwede na nakalagay po rito sa gilid dahil nga daw kapag meron pong pagkakataon na ginagamit po yung aircon, maaari po daw mag-circulate yung buga ng outdoor unit at bumalik po dun sa mismong outdoor unit. So masama po daw yun sa aircon. Kaya dito nakabuga siya rito para tuloy-tuloy na. Ngayon dyan na lang po siya nilagay kasi una less maintenance po siya. Kapag magpapa-maintenance ka na po at magpapa-aircon cleaning, dito lang po pupunta yung tao. Ayan, maglalagay lang po rito ng tawag dito na hagdanan. Ayan, nakikita nyo hagdanan. So maglalagay lang po dyan at madali na po malilinis. Kung dito po yan nakalagay sa taas, nasa taas ng bubong, maaari pong mabugbog yung bubong na nilagay natin dyan kasi lagi maaapakan ng tao. Tapos syempre baka iba rin po yung
singil na sisingilin sa kanila kapag nagme-maintenance kasi medyo mas matrabaho po yun. So isa yun sa mga disadvantage po kung sa taas po siya nakalagay. Pero kagandahan din naman po nun kasi kung sa taas siya nakalagay, syempre medyo maluwag-luwag po rito. Yun naman kung tatanungin nyo kung anong epekto po niyan ng area na yan, ay hindi naman po daw tatambayan ng may-ari itong area na to kasi gagamitin din lang po nila to bilang utility area. So dyan mapupunta po yung pinaka laundry nila. Ayan, dyan sila maglalagay at hindi naman sila tatambay po dito. Baga washing area na lang po yan. Tapos sakto lang naman po yung dalawang condenser na yun, yung design niya kung bakit dyan po talaga siya nakalagay kasi inalam na lang po namin kung gaano kalaki yung ano po, yung outdoor unit na ilalagay, kaya saktong sakto po siya dyan. So para lang maitago natin yung mga linya, kaya siya napunta din dyan. Isang dahilan din po yun, gawa ng masyadong mahaba po yung nilakbay ng copper tube papunta lang po doon sa loob ng bahay. Yan dito. Pero nung sa ganun, medyo ang resulta naman mga karohos, maganda naman po na ilagay yung mga indoor at wala tayo nakikita rito mga linya na nakasabit or nakalantad. Yan po siya. Medyo mataas naman to mga karohos, nasa 230 cm ang height niya, kaya wala naman mauuntog dito. Ayun yung height ng pintuan natin. Tapos may additional pa tayo na saksakan dito para sa CCTV camera. Tapos sakto lang naman po yung location ng ilaw natin at hindi naman po natatakpan ng ating mga condenser. Bukas, dala-dala ko na. Yeah, kailangan nyo na ba? Oo, bukas. Oo, yun, pag nakapag-primer na. So, ito yung update natin dito sa project natin sa Phase 4, isang row house with corner area na kinabitan po ng dalawang split type na aircon. So nandito yung kanyang location ng condenser. So dyan siya napunta. Doon pala sa mga nagbabalak na ipakabit to doon sa taas, mas maganda po kung tutuusin lang. Para sa akin mas maganda yon. Yun nga lang, kailangan matibay po yung bubong. Ang ano po nito, ang bubong nito kung bakit PVC roofing, syempre may mga pagkakataon pa po na bawiin ni client owner yung kanyang construction bond. Kasi kung long span to or gawa sa yero, baka hindi po nila mabawi. So ayan po, yan yung update natin dito sa project natin sa Phase 4. Yan, Lumina Homes. Ano? Kahubad si Robert. Di ba, pag may dumaan papasok lang naman dito, no? Mainit kasi. Yan na. Nandito ulit tayo sa JB Electrical Supply bago matapos yung vlog natin. Yan, hindi ko na pinaabot ng bukas para bukas maikabit na rin. Ito yung item na ibinalik natin, tapos ito yung mga kapalit niya. Yan. Tingnan natin kung magdadagdag pa tayo or sapat na. Bali okay na tayo rito, hindi na tayo nagtagal. So ito yung kapalit, tapos ang dinagdag lang po, nakalista naman dito yung mga dinagdag at saka yung sinoli natin. Bali 435 lang yung dinagdag natin. Okay, tara. Okay na. Kaya may panalingan ito dito, isa lang kaya, ako na magtatali. Yan, mabul pa tayo ng materyales para sa bagong project. At ayun lang po muna mga karohas yung naganap ngayong araw po ng Webes. Ayan, kita-kita na lang po ulit tayo for the next video. Yung mga pinamili nga pala natin kanina sa hardware at saka dun sa may bilihan po ng electrical supply, bukas na lang po natin ihahatid. Nasa 5:30 na rin po tayo nakauwi. So bago matapos tong video, shoutout kay Ma'am Ann De La Cruz at saka kay Sir Gilbert De La Cruz, Pampangasinan. Yan, God bless po sa inyo. So paano mga karohas, hanggang dito na lang. Ito, paalam po muna. Tara!